Lumar, hindi na mayor. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako eh. Lumar, hindi na mayor. Ayaw ko na rin. alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw bulan naman, sir. So, Mr. Hindi Chair, papayag ang piloto niya, sir. ikaw, nagbibiro po kayo, no? Istorya lang para sa kriminal. Kung Mr. ganun President. ang resulta ng ano ko sa ginawa ko, sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon o talagang totoo po sinasabi niyo? But all I did, bakit ako papatay ng tao? Bakit ako why would I inflict injuries or death on a person na may mga pamilya yan mas masaktan? Ito ko, I mean, I must be insane to go into a campaign against crime just to kill. Hindi ho trabaho ng pulis at hindi maniwala yung pulis sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi ninyo. Masasabi Pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. yes, sir. I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong ko. Ano po? I do not need you to confirm this statement because meron po naman video rito. Meron play clip. Ano po, hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? Now, I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafe-feel ko po, sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo, corrupt. Hindi, sir. Hindi po ba? Hyperbole naman, sir. So, Mr. Hindi Chair, papayag ang piloto niya, sir. ikaw, ganun po, ganito, Mr. Chair. So, if you feel just justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po I have done this before. Why would I not do it again? Sino po yung tinapon ninyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo, no? istorya lang para sa kriminal. Pero paano mo itapon niya, sir? Buksan mo pa yung Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? hyperbole nga. O yan. So, hindi po totoo ito. Kung sabihin sa inyo, Mr. Chair, isa po ako doon na marami po ang bumoto sa inyo. Oho. Dahil naniniwala sa inyo. At marami pa. Sa amin lang mga Baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ganito na mga salita ninyo, medyo mukhang hindi na po yata tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes your thought of killing someone else. Sir, this world is there's the evil and there's the good. So, if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right at yung mali. Opo. So, pag pinili mo itong mali, you are bound by what
you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba ang pumatay? Kahit po, teka, Mr. Chair. Tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo, na ito ay tinatawag sa batas. Ako hindi po abogado po. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. Kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery, they are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O nilapit po nila kay Kristo at sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Ngayon, naiwan po doon yung babae that was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako eh. No more, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda nyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw. Ito po yun. Ang sabi po nyo, ganito na lang, batas lang po ako. Yun ang sabi nyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano sir, kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual, pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na Ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop. Itong mga drug lords na ito. Mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong lamang po ninyo. Ano po, Mr. Chair? The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi ng kidnapper. So, 3 of them,
nasasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, tatlo lang kami. They kidnap a girl. Alam nang, kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for 1 month, detained her, and repeatedly raped her, 7 of them, and finally went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng ransom money. Umakyat sila sa bahay, sir, kumain. Totoo ito, it's on record. Kumain pa sila sa bahay ng babae bago pala akong mayor nito. Tapos, pagbaba nila, dala-dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas. So, pag hindi ko na sila sinita. Hindi rin na. Diretso. May kasama kayong pulis. Kapag kasama ko pulis, pero yung usually dalawa lang yun, sir. Mr. Chair, naintindihan ko po yun. Siguro, kahit ako, baka gawin ko yun. Pero ito po, kasi ayon po sa batas, Mr. Chair. Sinita mo, bubunot talaga yan. Ayon po sa batas, Mr. Chair, kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong pulis lamang ang dapat bumaril? Anybody, any person who is a victim, may pulled up ka, may baril ka, lumaban ka, that's self-defense. Any person has the right to defend Himself. his physical being, and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Hindi naman kayo ang ni-rape. Oo, ito po ito. Binaril nyo bigla. Sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Naunawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko Pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang bumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. Ito po. Marunong ako dyan, sir. Ito po ba, fiscal. Mr. Chair, hyperbole pa po ito. Sinabi po nyo, nung kayo ay mayor ng Davao, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Yeah. Talagang naghahanap kayo na enkwentro. Walang para makapatay. Yun po ba yun? Hindi sa inosente, sir. Oo. Mga kriminal, bakit ang magawak? Mayor ka, tapos maghanap ka Hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble Kayo po ay nagbabike looking for trouble. Yes, sir. Oo. Mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminals. Tama ho ba? Looking for criminals. So yun ang mas maganda salita. Para magamit ko yung baril ko, sir. Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko. Sapagkat malaki pa rin po ang paggalang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo.